Nandito po mga kasama natin mula sa radyo natin, Virac. Ito po ay isa po sa mga FM stations ng radyo natin na nandun sa may Catanduanes College sa may rooftop. Kung kayo po ay nasa Virac, pasyalo kayo sa Catanduanes College pag labas lang ng pier sa ferry. Nasa kaliwa po yung Catanduanes College at nandun po yung radyo natin, Virac. Dati, ano yan nandun sa iba-ibang bayan po ng Catanduanes. At nandito po yung staff. At pababatiin lang po natin doon sa mga nakikinig sa Virac Catanduanes. Diyos marahin na aga po. Diyan sa mga taga Virac, si Neil Acuña, ang kanilang team leader. Neil, magandang umaga. Yes, Kamusta ka? Magandang umaga, Sir Andy. Sa boses lang, talo na tayo, Arnel. Arnel Tatal, taga Virac din yan, no? Ay, ganun po ba? Okay. Pakipakilala nga ang mga staff natin sa radyo natin. Ito po sa aking kanan si Bing, and ito si Don tsaka si Red Ho. Bati kayo. Pakipindot lang yung mga switches ninyo diyan. Yung mga green. Napasyal ako sa RN mga 3 years na yata Pero ngayon iba ng studio ninyo, mas maganda na alam ko Di ba? Bing, ikaw muna, bati ka. Taga saan ka, Bing? Taga Virac ka? Opo. Okay. Good morning po, Virac Catanduanes. Hello. Ay, ganun Sir Andy, no? Nagpaalam ka ba sa nanay mo? Kailan pa kayo rito? Nag-Star City na rin ang mga ito kahapon o ano? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa, sir. Sige. Neil, sino pa? Si Don, sir. Don? Yes, happy listening sa lahat ng mga listeners ng DCRH sa Virac. Yung ba mga pangalan nyo, yan ang ginagamit nyo sa radyo? Okay. Bing, Don, Neil. Okay. Alam ko. Nag-i-air, sir, silang dalawa lang. Kami lang dalawa yung nag-i-air po. Okay. Kayo ni Red. Ni Red. Red. Opo. Kumusta, Red? Kumusta din po? Kayo ba yung nag-news din? May newscasting kayo doon, ano? Meron din po. Okay. Meron po. Kasi yung aming mga radyo natin partners talaga, pag nangyayari doon sa lugar ninyo, dapat nagre-report kayo sa DCRH. Siguro hindi lang ninyo alam kung sino ang iti-text dito kasi yung telepono ko doon luma na, no? So, mamaya bago kayo umalis, pakikuha lang yung aking cellphone number, pwede kayong mag-text pag kami balita doon. Kumusta ba ang RN, Neil? Kumusta ba ang radyo natin? Ngayon, sir, improving, sir. Andy lang, Andy. Tumatanda naman ako pag sinisir mo. Listenership, kumusta naman? Hanggang Virac, San Andres, ano pa, Bato, Ngayon, sir, hanggang Abutsan. 4 towns na lang, sir, ang medyo hirap na Okay, 4 towns of the 11, ha? Yes, sir. Out of 11, 4 towns na lang yung hirap marating. Doon na lang sa north, siguro. Yung mountainous kasi, sir, yung yung kalagitnaan niya. So, parang hirap din marating. Pero mga ganitong oras, talagang DCRH ang dala niya, di ba? Oo, sir. Oo. So, narinig ho kami doon. Kaya kung may balita sa Virac, mag-broadcast tayo sa network para buong Pilipinas dinig kayo. Usually, sir, kasi yung di ba yung sa amin, sir, kinukuha na lang ng balita pag may bagyo. Oo, pag may bagyo. Kaya, kumusta ba ang politika sa Catanduanes? Medyo mainit din ang politika doon, ha? Balita ko. Sir, medyo. Anong programa mo, Red? Anong programa ginagawa mo ron? Sunset Special po with Papa Don. Sunset Special, panghapon. 5 to 7 lang. Anong content niyan? Entertainment. Entertainment. Informative. Local chismis, meron din ba? Pwede rin. Meron din. Maganda yun. Ikaw, Neil, anong hinahawakan? Nagpo-programa ka rin ba? Hindi ako Okay. Kayong dalawa, yung mga behind the scenes. Anong ginagawa niya? Ikaw, Bing? Ako po yung sa marketing. Ikaw, marketing. Ikaw, taga-kuha ng pera. Ano, ha? Sinong nasa news? Meron din kayo mga news writer kasi dito sa itong pinapasyal ninyo, ang aming news center. Yan yung aming parang brain center ng mga balita. Diyan ang patak ng lahat ng mga reports. Diyan ginagawa yung mga scripts. At pagka kailangan ninyo ng national news, pwede rin kayong mag-feed na lang dyan o himingi na lang ng feed para diretso sa inyo. Di ba? Although, umaga nga ay carry ninyo ang DCRH. At alam ko kayo po ay nandito para mag-observe, kahit papano ay makita ninyo yung buong network. And again, gusto kong i-invite kayo na pagka may kailangan balita sa Catanduanes, ibato nyo lang dito. Kaming bahala sa connection. Okay? Baka meron kayong espesyal na babatiin. Red? Magandang umaga lang po sa lahat ng mga taga-Catanduanes. Virac, especially. Sa aking mother, nanonood ngayon. Alright.
Hi. Nanonood yung nanay ko. Oo, tinext ko eh. Gano'n, nanonood sila. Sige, Don, salamat. Neil, Bing, thank you very much for dropping by. Sige, observe lang kayo doon sa labas. Thank you very much. Thank you din Thank you so Sila much. po yung mga taga-radyo natin, Virac, dyan po sa Catanduanes. At pasyalo kayo sa Catanduanes pagka summer lalo na. Pagka medyo panahon ng bagyo, mahirap-hirap doon, lalo ng biyahe. At ang aeroplano po ay madalas nakakancel. Pero pag nandun na kayo, mag-i-enjoy kayo. Yan, ang oras po natin, 4 na minuto bago po ang alas 7. Ilan po mga text messages lang. Good AM, dapat magbayad ng danyos ang US Guardians na yan. $7,000 per day bilang penalty to augment their payment to the Sultanate of Sulu. Salamat. Good AM, kung corrupt ang government natin, ay mas corrupt ang Malaysia. Mga agaw pa ng isla na ang layo ng Kuala Lumpur sa Sabah. Oo nga naman, no. Ang KL, siguro yung official na yun ng Malaysian Police, galing pa ng KL, biglang tumakbo ng Sabah sa Kota Kinabalu para agawin si Manuel Amalillo. Yan. Ang masasabi ko po ay dapat gumawa ng probisyon ang Kongreso na bawal magsagawa ng checkpoint ang pulis o militar na walang mobile CCTV cam at sa maliwanag na lugar ginagawa ang checkpoint. Dapat ang ahensya ng nabanggit na departamento ay mag-provide ng nasabing equipment para sa checkpoint para ma-monitor ang ginagawa nila, sabi po ni Jake ng San Pedro. The most important question is, sino ang Filipino government official na humingi ng ayuda sa Malaysian official para huwag palabasin si Amalillo? Oo nga, no? So, dapat po talagang imbestigahan kung ano ang nangyari. Ang nangyari po, nasa custody na, tinurn over. Alam nyo sa diplomatic procedures pagka ang isang halimbawa ay detainee, ay nasa custody ng Malaysia-Pilipinas na lang, ang gagawin ay hihingi ng Philippine government na ilagay sa kanilang custody. At dala po ng mga tauhan ng gobyerno natin ng mga papeles na magsasabing Pilipino si Manuel Amalillo at merong mga krimen, may mga paglabag sa batas na kailangan sagutin dito, kaya dapat ay ma-deport siya, ma-repatriate sa Pilipinas. Ayun, okay na po. Tanggap yung papeles, tinurn over na po sa Philippine team. Pero, habang naghihintay ng eroplano itong Philippine team, may dumating na Malaysian police official at sinabing, labas kayo, hindi nyo pwedeng dalhin si Amalillo. Ngayon, ang tanong, tama po yun. Baka naman po dyan, meron hong tumawag na may kaibigan sa Malaysian government, na taga rito. Huwag ninyong isasama si Amalillo, sasabit kami. At ganun po nangyari. Marami ho mga possibilities. Nasa inyo po yung alamin kung ano ho yung mga nangyari talaga. At nasa gobyerno po natin, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, DILG, si Secretary Maros, nagsalita po tungkol dito. 3 naman kayong cabinet members, kayang-kaya naman ninyong alamin kung ano bang posibleng nangyari at hindi natuloy ang biyahe ni Manuel Amalillo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ito po si Andy Vital. Naway patnubayan po tayo ng buong may kapal. Hindi na boring ang Sabado mo!